Paano ba mabuhay na wala si mama? Magdadalawang taon na wala si mama, pero parang di ko pa rin matansya ang buhay. Wala naman talaga akong choice kundi magpatuloy kahit di ko na rin alam sa sarili ko. Paano ko mabibigyan ng maginhawang buhay parents ko? Huwag kayong magalit kasi di naman to retirement plan. Kasi gusto ko talaga mabigyan ng magandang buhay parents ko kasi nakikita ko na silang nahihirapan. Ako lang ang way kasi only child lang. Paano ko ba masusustentuhan ang senior parents ko while also pursuing my career and reinventing myself before I reach my 30s? Paano ba magpalaki ng bata na hindi mauunang magtatantrums? Ha ha ha. Good day, everyone! Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hello, chatters! Hi, chatters! Paano ba to? Paano ba to? It's our third episode, Nagmamadali. right? Yeah, it's our third Third episode. episode. Okay, ano kayang ano tayo? Meron tayong 4 questions for today. Ready ka na For ba? today's video. Ready ka na ba sa mga katanungan ngayon? Nagmamadali tayong dalawa talaga dito. Kamusta ka? Kamusta naman tayo? Kamusta ka dyan? How's your experience answering the paano ba to? I think natanong na to last time. Natanong na pala to Ano, last ulit-ulit tayo. Ulit-ulit tayo. Hindi. Ano ba to? Hindi, ganito na lang. Ano sa tingin mo yung magiging effect, hindi, iba-iba. Ano sa tingin mo, ano yung nararamdaman mo after mong sagutin lahat ng mga paano ba to question natin from the last 2 episodes? Ano nararamdaman ko? Napapagod na ako sa mga question nila. Joke lang. Ginusto natin to. Joke Ginusto lang. natin to. Joke lang naman. Hindi Mm. ako naman, na ano ako, na parang nag-reflect ako sa buhay ko din na parang tama ba yung mga sinabi ko ng mga previous episodes na yung mga pinagsasabi ko sa mga questions nila. Kasi pag Mm. minsan, um, yung dala lang ng damdamin mo or nung emotion, kaya nasasabi mo yung mga bagay-bagay na hindi mo na naisip kung nagawa ko ba talaga yun or ginawa ko ba talaga yung ganong bagay, di ba? Yeah, kaya nung after natin, parang pinalikan ko yung mga questions. Sabi ko, tama naman siguro yung mga pinagsasabi ko. Sana na natututo sila sa mga sinasabi. Ikaw ba? Ako naman Bakit ano, mo? bakit, Bakit mo bakit inopen iba to? yung tanong sa akin? Ready na yung sagot ko eh. Okay. Okay, first question. Ako naman, hopeful ako. After kong masagot lahat ng mga paano, hopeful ako na kung sino mo yung makakarinig sa atin, talagang may makuha naman na guidance from our advices, from our answers. Ganon. Kasi True. confident din naman ako sa ating dalawa. Kasi napagdaanan naman natin yung mga bagay na yun. So, kung ano man yung mga hindi effective sa atin, baka effective sa kanila. Or yung effective din naman sa atin, effective din sa kanila. So, yun. Hopeful lang talaga ako na meron tayong matatouch na buhay. Dahil, Dahil magpakailan. naging gano'n na siya. Ay, wish ko lang pala yun. Wish ko lang pala yun. May matatouch na Ni-remix. buhay. So, Yes. yun. Andito What's na the tayo second sa ating third question? episode. Akala ko may Wala second tayong second question ka. question. Okay, wala Wala na. akong second question. Ina-etchos lang kita. Alright. Andito na tayo sa third episode natin. What are you expecting? Siyempre, I'm alam mo naman kung ano expecting. yung... alam mo naman mga... Actually, hindi ko man, nabasa ko yung unang question ulit. Nabasa ko na lahat to, pero ngayon, binabasa ko, parang something new. Yung iba dito, Something new. something na hindi And natin, something emotional. Yeah. yeah, and hindi pa Hindi natin ba natin na-experience? na-experience. Kaya Para na yung first kinakabahan question. ako. O kaya ako mag-unang tatanong para Yes. ikaw yung sasagot. Ito na yung unang tanong. Nag-uunahan. Ito na yung tanong. Okay, ready na? Are you ready? Yeah. Kamay sa baba. I'm So, ready. naging game show. Okay. From nagtatago sa sofa. Oh my gosh.
Anyway, itong mga questions na first, second, and third episode natin, nag-post ako sa Reddit, and ito yung mga nakuha kong questions. And sinama-sama ko lang yung mga same context, same scenarios, gano'n. Yeah. Para organize tayo dito. Okay, so paano ba mabuhay na wala si mama? Magdadalawang taon na wala si mama, pero parang di ko pa rin matansya ang buhay. Wala naman talaga akong choice kundi magpatuloy kahit di ko na rin alam sa sarili ko. Ba't naiyak ka? Sorry to hear. Siyempre, walang mama Yeah. niya eh. Ikaw naman. Hindi, ikaw. Bakit ka umiiyak? Hindi siya. Naaawa ko sa kanya, wala siyang mama. Hindi, pero totoo lang. Ewan to. Ba't ka umiiyak tapos tinatawanan mo ako? Hindi kasi, hindi ko alam kung paano ko sasagutin to because I haven't experienced it. Diba? And this will be my greatest fear. Kumbaga, this is my greatest fear to lose Actually, my mom. Not just my mom, of course, but all my family nagtampo yung members. papa I mo. don't. No? Nakikinig si Yung papa. si papa rin naman, of course, for sure. Pero kasi, pag nawalan ka kasi ng mother, that's a big portion of your life eh. Diba? She filled a big portion in your life. Paano ba mabuhay na wala si mama? I don't know. Honestly speaking, I don't know. Because I haven't experienced it and I don't want to experience it. Um, uh, Sinabi mo dito na nagpapatuloy ka sa life mo. I guess, what you have to do is to, yeah, still go on with your life. And, uh, think of your mom as an inspiration and always always keep her in your heart na okay, she's gone but the guidance is still there. Isipin mo lang na ginagabayan ka niya. Kasi tayo naman as a child, parang kumbaga whether we are with our mom or not, we always think that they are the guiding light eh. Na they are the ones who will always guide us and will always lead us to the to the good place that we should be in, di ba? And or at basta yun na lang. Basta, for me, hindi ko kasi talaga masagot kasi hindi ko nga alam kung paano ba mabubuhay. Sorry kay nagtatago sa sofa. But yun nga, yun lang gusto kong sabihin na magpatuloy ka sa life mo. And just be guided by your mom's memories, di ba? Totoo. Na for sure, maganda naman yung memories niyong mag-ina Mhm. because based from your question, parang it's really a big or yung feeling ba is it's heavy. Mhm. Parang yeah. Ikaw, sagutin mo na kasi hindi ko talaga alam paano to. Hindi, actually, this is something na parang I don't something na I don't know and I don't want to know, 'di ba? Parang, Yeah. sabi nga greatest fear, but lahat tayo siguro, um, ayoko, hindi, eto na lang, ano na lang 'to, parang pinaka-advice na lang na kung hindi lang si mama or yung mga espesyal lang talaga sa buhay mo, gano'n na lang para hindi siya masyado mabigat sa loob. Pero sabi sabi nga ni A kanina is yung okay, simulan natin sa every time na may mawawala sa buhay natin, pinakauna talagang, gawin natin is acceptance talaga. Accept natin na ma na mawawala din talaga yung mga taong importante sa atin, 'di ba? Gano'n din naman sila True. sa atin, mawawala din tayo sa buhay nila. So, um, hindi ko rin alam kasi kung ilang taon na siya, eh. So, Mm. or first is acceptance. Second is, hindi natin alam kung gaano siya ka-dependent sa nanay niya, eh. Like, teenager ka ba? Tinatanong mo ba 'to kasi dependent ka sa kanya financially, emotionally, lahat, ganyan.
Pero siguro this is the time para para maging independent ka. Ganyan. Dala-dala yung mga tinuro sa'yo ng mama mo. Wow. Katulad nung sinabi ni A kanina na dalhin mo yung mga memories ninyo, yung mga lessons na natutunan mo sa kanya, yung mga bili niya sa'yo. And I think kapag ka lagi mo iniisip yun, hindi mo maiisip na mag-isa ka lang. Kasi lagi kang guided ng mga turo sa'yo ng mama mo. Gano'n. That's right. Yung memories, cherish mo lang yan. Yan na lang kasi talaga yung meron tayo eh. Kapag nawala na yung isang tao sa atin, memories talaga yung Yeah. panghahawakan Memories. talaga natin. Kaya habang buhay pa yung mga mahal natin sa buhay, magkaroon tayo ng maraming memories. Talaga. Good memories. And sabi mo nga, wala ka naman talagang choice kundi magpatuloy sa buhay. So, yes, tama yan. Pagpatuloy lang sa buhay and make your mama proud. Mama mo. MYMP. Mama mo. MYMP. Yes. Yes. And of course, magpapatuloy tayo sa second question. Kaya mo yan, nagtatago sa sofa. Huwag ka na magtago sa sofa. Oh, huwag ka na magtago sa sofa. Sa kama naman na. Hindi. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Yes. Paano ko mabibigyan ng maginhawang buhay parents ko? Huwag kayong magalit kasi di naman to retirement plan na ano. Kasi gusto ko talaga mabigyan ng magandang buhay parents ko kasi nakikita ko na silang nahihirapan. Ako lang ang way kasi only child lang. Mm, wow naman. Kasi, 'di ba, dream mo para sa parents mo. So, it's a wow. It's a 10 points. Nag-rate na lang tao Pasok ka na. dito. Pasok ka na sa next Pasok ka round. sa next round. And paano mo ba sila mabibigyan ng maginhawang buhay? Ang pinaka-tool mo para mabigyan sila ng magandang buhay is money. So, in order for you to have money, you really have to work hard. Okay? Galingan mo kung ano yung ginagawa mo ngayon sa buhay mo, yung career mo, galingan mo dyan para makaakyat ka sa corporate ladder na sinasabi nila para ma-achieve mo ang managerial position na nagsiselfon. Charot lang. Lagi nagsiselfon lang naman. Hindi lahat. Huwag ka nga. Ay, sorry naman, sorry naman. Yung mga, na. So, hindi. Sinasabi ko lang na you really have to work hard and do your best sa ginagawa mo. And and maginhawa, retirement. So, we're talking about financial. And, ayun, planuhin mo yung, siguro, yun na, yung retirement nila na parang hindi na lang sa'yo sila aasa. Bigyan mo sila siguro ng business, 'di ba? Para kahit na mag-stop ka ng mag-provide sa kanila, meron pa ring um, cash flow sa kanila. If kaya pa nila, 'di ba? Ayun, Hmm. yun lang naman yung, kasi ang pinaka-tool dyan, money. So, you have to generate money. Ayun, galingan mo lang talaga. Okay, thank you so Yeah, much, Mama. pag-investan mo sila. Only child, no? Hirap ng only child, no? Wala kang katuwang pag sa Wala kang parents. katuwang. Ikaw lang talaga, Ikaw lang kumbaga. talaga. Hmm. Dahil dyan mga chatters, kung gusto niyo pang mag-chat. Hoy. Hindi, sa akin naman. Sa akin naman, for me, my advice is find the best opportunity for you. Mhm. Because it's either in the Philippines or it's either out of the Philippines. Because para maabot mo yon, you need a lot of money. Eh. Di ba? Lalo na pag nandun ka naman sa middle class. We are not poor, we are not rich, but we have dreams. Di ba? So, you have to make sure that your efforts is being compensated well so that it won't be tiring for you to save money for your parents and for yourself. And it will be easier for you to achieve that goal in your life, di ba? So, yun. For me, simple lang. Find the best opportunity for you to earn money. It's either work or it's either business. It's up to you. Investment, What's yeah. what works for you, di ba? But Mm-mm. always choose the best one. Yeah. Okay, next question.
Paano ko ba masusustentuhan ang senior parents ko while also pursuing my career and reinventing myself before I reach my 30s? Oh my God, ang dami mong goal sa buhay. Pagod ka na, wala ka pang 30. 30 ka pa lang. Oh. Paano ko ba masasustentuhan senior parents ko while ako pursuing my career? Sana hindi ko na I lang binasa. guess, Kasi kung oh, babasahin mo lang din. Charot lang, charot lang. for me, I guess, manage your finances properly, diba? Kasi we can still we can still pursue a good career and reinvent ourselves with the amount of money that we have, diba? So, ako talaga Mhm. naniniwala ako dun sa dun sa proper management of finances Mhm. para masustentuhan mo lahat ng mga gusto mong sustentuhan sa buhay. And um tell to your parents that that's what I can provide because may may buhay din naman akong gustong gawin para sa sarili ko, 'di ba? And I guess your parents will understand that thing na you are pursuing a good career and reinventing yourself while sinusustentahan mo sila. Ano ba? Ano ka lang din ba? Only child ka lang ba? Bakit kailangan mong gawin to lahat ng bagay na to before ka mag-30? Bakit nagmamadali ka sa buhay mo? Huwag mong madaliin kasi we have our own pace in life, di ba? Pag pinipilit kasi natin yung bagay na mangyari sa buhay natin, it won't work properly. And it won't happen well. At parang, the outcome will not be as what you are expecting. Diba? You have to make sure that while pursuing the career that you want and reinventing yourself, you are not being pressured by yourself as well. Gusto ko Mhm. lang din sabihin sa iyo. Kasi mahirap. Ano ba yun? Meron kasi tayong sinasabi yung hinog sa pilit na hindi siya okay hindi okay yung outcome niya because pinilit mo yung sarili mo na mangyari lahat ng mga bagay na to na hindi naman naaayon sa oras at sa plano ng Diyos para sa buhay mo, Mm. 'di ba? Totoo yan. So, just enjoy your life. You can still reinvent yourself naman after 30s, 'di ba? Wag mong pilitin wag mong pilitin mangyari lahat ng bagay na ito before ka mag-30s. Ako 33 na ako, to be honest, but I'm still on the phase of reinventing myself because after how many years of working in this industry, it seems like I'm getting tired of this industry and I want to reinvent myself to have another career. Kumbaga. And we are always entitled for that thing. Whenever we want to change our course in life, we can do it as long as it won't affect other people's life as well, diba? Mm. Truly. Ikaw naman. Yes. To be honest, you need to do this one step at a time. Kasi you have to know what's more important dito sa tatlong to. Kasi nga, sabi nga, kapag ginawa mo tong tatlong sabay-sabay na to, mm, merong isa dyan yung hindi mo magugustuhan yung result. May isa dyan yung, may isa dyan mako-compromise yung result. So, one step at a time, isipin mo kung ano muna yung ato muna, dito ko muna magfo-focus. Kasi, kapag nag-focus ka dun sa isang bagay, mas better yung result. So, for me, kung ako yung nasa position mo, yung career talaga muna. Isasabi ko siya sa pagsusustento sa senior parents ko, pero more akong focus sa career ko muna. And then, you can delay and then, hindi mo naman talaga siya kailangan i-delay ng matagal na panahon. Siguro a little time lang na made-delay mo yung reinventing yourself. Kasi, kapag habang ginagawa mo naman to, nagbabago pa rin naman yung ano mo yung mga gusto mo sa buhay 'di ba? As you Mm. go along sa career mo,
Gano'n, marami ka pang matututunan, mas makikilala mo pa yung sarili mo, and mas malalaman mo pa kung ano ba rin talaga yung gusto mo sa buhay mo. Yeah, true. Before you True reach to 30, that. oo, wag kang masyadong, before you reach 30, I think it's okay to give yourself a timeline, a deadline, pero wag naman darating sa point na ma-dead ka na sa dami mong deadlines, 'di ba? I mean I mean magagawa mo pa rin naman lahat 'yan. Just relax. Relax ka lang kasi mamaya nasusustentuhan mo rin yung parents mo, nagka-career ka, tapos nire-reinvent mo yung sarili mo. But the question is, are you happy doing that? Hmm. 'Di ba? Yung fulfillment ba talagang nakakapagbigay sa'yo ng yung Kasiyahan. kasiyahan, 'di ba? So, yun, kalma ka lang. Kalma ka lang. Kalma ka lang. Ikalma mo. Ikalma mo, Sino girl. bang nagsabi na ang lahat? Okay, Carrera by Bini. Basta, yun yung actually yung pinaka-advice namin sa'yo. So, yeah, pakinggan mo na lang. Yeah. Makinig ka na lang. Makinig ka So, na lang. yon. Yeah. Next is from Adorable Syllabus 917. Sila bubu. Paano ba? Syllabub ba? Sila Syllabub boob. pala. Sorry. It's Paano ba okay. magpalaki ng bata na hindi mauunang magtatantrums? Ha 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 ha, sabi. Okay. Ako wala pa akong anak, pero ang dami ko nang naalagaan na pamangkin. Okay. Siguro kasi hindi naman ako yung tita na kapag umiyak na papasok ko na sa nanay, hindi naman. Hindi ako yung gano'n kasi talagang inalagaan talaga yung bata, gano'n. Alam mo kapag mahal mo yung taong inaalagaan mo, hindi ko rin masasabi kasi ako ha, meron na yung times na nakakapagod na na parang ayaw mo na, gano'n. May choice ka naman eh. Kasi pamangkin ko naman yun, may nanay naman siya. Alam mo yun, magi-give up ka na lang. Pero kapag mahal mo kasi yung bata, tapos kapag titignan mo na parang, ayokong ma-experience ng batang 'to yung na-experience ko noon na, alam mo yun, yung parang, paano ba tayo pinalaki dati? 'Di ba ngayon sabi gentle parenting? Dati, tapos before parang ano, parang pa-monster na gano'n. Monster parenting, gano'n. Parang ayaw natin yung gano'ng parenting, 'di ba? So, parang ikaw, paano mo sila mapapalaki? Like, una, do it with love, okay? And kahit na napapagod ka, you will still continue doing it because you're doing it with love. And at Hmm. times, syempre tao ka naman, hindi ka naman robot. May times na mapapagod ka, may times na parang, ang kulit mong bata ka, di ka nakikinig. Ganyan. Um, Lagi mong piliin na intindihin kung bakit gano'n yung bata. Bata lang yun eh. Pero meron silang reason kung bakit gano'n. Kasi tayo, growing up, lahat naman tayo mga millennials, I believe, hindi tayo nabigyan ng chance na mag-explain kung bakit tayo makulit. Ngayon, meron na silang explanation kung bakit makulit ang mga bata. Ngayon, 'di ba? So hindi tayo nabigyan ng ganung privilege, 'di ba? And we are hoping na sana, 'di ba, na nabigyan tayo. So ibigay na natin sa kanila 'yun. Na, na hindi mauunang mag-tantrums. Hindi ka na magta-tantrums kapag naisip mo na yung mga ganong bagay, kapag gano'n na yung mindset mo. Mm. And sa sarili mo naman, parang always exhale, inhale, gano'n. Always, um, Patience. yung patience and, have or parang find time to pause, gano'n. Hindi hindi naman yun masamang gawin, to take a break, gano'n. And
Yeah. So, ito naman yung sinasabi ko as a pamangkin kung paano ko hinandle. Pero ikaw na As a nanay, tita. as a tita pala, hindi pala ako pamangkin. O, di ba? Nalito na ako as a tita. Pero nakikita ko kasi yung mga ibang nanay na working mom, working dad, na, di ba, syempre kapag nagsasabay-sabay na yung trabaho, pagod, stress sa trabaho, stress financially, tapos magulo pa yung mga anak, ganyan. Siguro kapag ganyan na yung situation, ano na lang, pamigay na lang yung anak. Ganun na. Charot. It's either if you have the means, pwede kayong kumanap ng helper, ganyan. And then second is, ano, mag-aral kayo kung paano kasi marami ng pag-aaral on how to handle children. Totoo yan, sa internet pa nga lang eh. Matututo ka na kung paano mag-handle ng mga makukulit, kung paano sila pasunurin, ganyan. Ayun. Ikaw? Ako naman, paano magpalaki ng bata na hindi marunong tantrums? Sampalin mo. Papanakit, hindi. Um, hindi, lumaki kasi tayo sa ganon. Mhm. Diba? We grew Hampas. up yung, oo, yung talagang tough parenting, kumbaga, na tinatawag natin. Uh, yung ngayon kasi parang soft parenting na eh. Ako, as a tito, may pinalaki naman akong isang pamangkin. Pero ako kasi, ano ako spoiled nang i-spoiled ako na tito. Kaya parang hindi ko na-experience yung ganitong mauuna ako mag-tantrum sa anak, sa bata. And Mm. usually kasi pag yung pamangkin ko, pag umiyak na siya, binibigay ko sa nanay niya. Kasi ayaw ko mag-handle ng ganun. Kasi wala akong patience pagdating sa ganun. Kaya nga wala pa rin akong anak hanggang ngayon. Kasi ayoko din talaga yung mga ingay ng iyak. Gusto ko yung ingay ng tawa, Tawa, yung laro. kasayahan. Pero yung Mm. iyak, ayoko talaga, as in ayoko. Pag minsan nga, pag yung mga pamangkin ko, kahit online lang, na, na, nag-iiyak sila, nagagalit ako. Nagagalit ako kasi hindi ko talaga gusto yung ingay na gano'n. Pero, wag, paano ba hindi maunang mag-tantrums? Patience nga, gaya nga ng sabi ni Bebs kanina na kailangan mong habaan yung patience mo para intindihin yung bata. Kasi yung panahon, yung mga kabataan ngayon, iba na kasi yung ano nila, yung mindset nila. Na gusto nila, nasusunod yung mga gusto nilang mangyari sa buhay nila. Tayo kasi before, kung ano yung gusto ng parents natin, yun ang masusunod kasi parents natin sila. Ngayon, Mm. pag ipinaglalaban na ng mga kabataan kung ano yung gusto nilang mangyari sa buhay nila, then by that we will understand why this kid is acting this way, di ba? Para we need good communication with them so that we could understand each other and maiwasan yung mag-uunahan kayo mag-tantrums na magtita or mag-ina dyan. Mm. May gusto akong i-add. Kasi ganito ako sa pamangkin ko ngayon, nakasama ko. Grabe kami, para kaming barkada. Ano pa lang yun, bata pa lang yun. Pero kasi kinakausap namin, parang talagang vocal siya sa gusto niya, ganun. And ini-spoil din namin, syempre, alam mo yun, parang healing your inner Mag-isa child lang. din, di ba? Yes. Pero, ano ako sa kanya, may pagka-stricto ako sa kanya. Pag nag-count na ako ng 5, kasi 'di ba, pag ganyang mga age, they want it their way, I want this, I want that, ganyan sila ang masusunod. Pero ako kasi, minsan, okay, sige, 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 ganyan. Kasi ang cute-cute, ganyan. Pero meron din Pag naman minsan ikaw akong, pa nga nag-aano sa kanya eh. 'di Nagpo-push ba, na go. kalokohan. Pero pag minsan, kapag kailangan mo rin bigyan sila, magparamdam ng authority, yun naman yung binibigay ko para hindi sila magta-tantrums. For example, I want ice cream, ganyan, I want it now, ganyan sila. Tapos, hindi sila magsa-stop. Meron na siya sa akin agad na, pag nag-count ako ng 5, 4, pag gano'n, nagsa-stop na siya. And sobrang proud ko sa sarili ko kasi nagawa ko yun. Kasi, ano siya, syempre only child, lahat kami ditong kasama niya matatanda. So, lahat talaga ng gusto niya ibibigay. Pero, True. nakaka-proud kasi na-impose namin siya ng gano'n. May na-impose kaming pagdidisiplina sa kanya na gano'n.
Sumusunod naman siya. Kasi apat kayo dyan eh. Kumbaga, kung Mm. ayaw mo, di susunod ako So, kay Tito. oo. Sa isa lang. Yun naman yung problema doon. Kasi di ba may iba-iba kayong way of parenting, kayong apat. So para kumbaga, dapat pag sinabi ng isang hindi, hindi lahat. Oo, yun Para naman. matuto yung bata. Magkakakampi kami syempre. Ganon. Lalo na kayo magkapatid, di ba? Mm. Te, Kaya dapat, tignan mo yan, pamangkin mo. hindi, kapag may sakit, tapos may, kunwari, ice cream, tapos naawa ako kasi gusto niya ng ice cream. Alam ko kasi masarap na may ice cream. Diba? Or naawa ako, hindi siya makatikim ng ice cream. Lagi ko, oh, you ask mommy. Para hindi ako yung masama. You ask mommy pa. Sabi ni mommy, no, oh, di no, wala tayong magagawa. At least hindi ako yung masama. Yung mommy niya. Matalino Madali. tita. Pero yun Oo. naman kasi talaga ang role natin, mga titos and titas, to spoil the kids, di ba? Yun nga Mm-mm. yung pinag-aawayan ng dalawa kong kapatid. Kasi yung ate ko, ini-spoil niya yung mga anak Pamangkin. ng bunso. Mm. Eh, itong bunso naman, parang, kung ano-ano mga pinagagawa niyo dyan, mamaya magdadyaman na sa akin. Ganun siya. Eh, ganun din naman yung bunso namin dun sa panganay na pamangkin na talagang spoiled. Hanggang ngayon, spoiled pa rin naman siya kay tita niya. Mm. Yan, di ba yung tita niya kasi nag-online selling. Siya Mm. ang unang tumitingin ng mga paninda ng tita niya. Tapos lagi niyang sinasabi sa tita niya, pag sinisigil siya ng tita niya, di ba, we are family. It should be free. O yung Yung tita niya. mga Eh, yung tita niya, sige, okay, pero sisingilin yung nanay. nanay. Wala namang Matalino gagawa yung din. nanay kasi gusto. Pero hindi naman lahat sinisingil para kumbaga, okay. Mm. At saka 'pag love mo talaga sila, eh, yung talagang Hindi mo mapapadali naisipin. Yeah. mapapadali sa'yo mag-alaga, gano'n. Yung mga nag-alaga kasi sa'min hirap na hirap sila kasi hindi nila kami mahal. Wa May hugot talaga. nag-ano na naman, eh, 'di ba? Sana nakikinig sila. Charot lang yun 'no. Hindi ko rin Ah, kayo mahal, eh. Hindi mo na mahal. nakipag-away. Ayan. So, thank you so much sa mga questions natin. So, more on parenting. More Ganyan on yung, parenting. more on parenting. And, hindi kami expert dito, pero we hope na, 'di ba? Meron naman tayong na-share na May na-enlight na naman ang na-impart mga kaming ano. knowledge. Oo, 'di ba? So, ayun. Yes. Hindi lang naman kalokohan ang bigay namin dito sa paano ba 'to. Mm. Puro ba kalokohan? Puro ka tayo seryoso sa mga nakaraang episodes. May mga kalokohan kami na konti, pero wag niyong seryosohin yung mga yun kasi pawang katuwaan lang. Oh! Yes, truly. Lalo na yung sinabi ko kaninang sampalin niyo, wag niyong gagawin yun. Joke ko lang yun. Paluin Uy, niyo sa puwet. alin sa Paluin niyo puwet. sa Ay, hindi. puwet. Agree ka pa rin Yeah. ba sa pamamalo? Ako, 'pag yung sobra-sobra na. 'Pag yung hindi mo nakuha sa usapan. Kasi usually gano'n naman ako, eh, 'pag yung sa usapan, okay, pag-usapan. Kung hindi pa rin tumitigil, ayan na, talagang hindi na napipigilan yung ano ko, mga skills ko sa ano. Na masakit, yung palong masakit. Kasi ako, okay yung palo na, kunwari may mali sa kamay na ginawa. Ganun lang, tapik. Ganun ako, namamalo pa din ako ng mga pamangkin. Ganun lang. Pero Ang hindi bait mo. yung napagdaanan natin na pag nag-belt, mamarka. Oh my God. Hindi ko na kaya yun. Ako kasi, ano ako, eh, malakas talaga akong humampas. So, parang kumbaga, kahit gustuhin ko mang hindi malakas, malakas. Nakakainis. 'Di ba? Pero never ko pa naman na-experience 'yun, na paluin yung pamangkin ko. Ano lang ako, Uwe, nanonood lang puro yung lang ako nanay eh. sigaw. Pero never naman kasi siyempre yung pamangkin kong una, 3 years old siya nung iniwan ko siya eh. 2, Ah, magti-3 nung iniwan ko siya. So parang, parang 2 years old, pinapapalo ko na. Never ko pa naman nun na-experience. Yung sa puro lang ako sigaw na, Sarek! Ganun lang oh my ako. God. Ako naman, baka Sigaw-sigaw. kasi magreklamo yung mga kapatid ko, ate, hindi totoo yung sinasabi mo, hindi ka masungit. Masungit ako din sa mga pamangkin ko, pero mukha lang. Ganyan. Yung mga parang luluwa na yung mata. Mga gano'n. Pag gano'n na, hindi ako nagsasalita, pero dapat tumahimik ka na, parang gano'n.
Ako pag minsan yung mga pamangkin ko, kasi syempre, yung mga ano nga nila, digital age na sila, di ba? So parang nakatutok lang sa cellphone lagi. Ganun. Sinisigaw ako, Zara, can you see me? I'm here. Mm. Kasi parang syempre, parang gusto ko hindi malayo yung ako naman kasi ang point ko na is parang hindi malayo yung loob nila sa akin. Kahit, kahit na pinapagay. Pero ano naman kasi sila, sweet. Sweet pa rin naman sila na pag nagganon na ako, hi, Paps. Ganun sila. Hello. How are you? Ganun ako. Ganun sila. Okay lang. Ikaw, how are you? Sungit mo. Masungit Okay. talaga. Masungit naman akong tao. Okay. So, Ayan. Thank you so okay. much. Thank you. Bye. And then, thank you so much sa mga nagpadala ng paano ba to. Kasi syempre, may mga insights na naman tayong naidagdag sa mga listeners natin. And hopefully, yung mga pagsasabi natin is nakatulong sa problema nila sa buhay nila. And yung dun sa first question, sana may natutunan kayo sa sinabi namin. Kasi parang hindi talaga namin kayang sagutin yung question na yun. So yun, yeah. Thank you so much. And mga chatters, thank you. Sa pakikinig. Yes. Yes. At pwede nyo pa Alright. rin kami mapakinggan ha sa mga previous namin na mga seasons. Ayan. Yes. Yes. Para mapakinggan niyo yung mga yun, para mapakinggan niyo yung mga yun. Siyempre, kailangan nyo kaming i-follow sa aming mga social media. Sa aming Facebook, YouTube, TikTok, and of course, Spotify. The Group Chat Podcast with PNB. And of Yes. course, pwede kayo magpadala ng inyong mga emails and comments and suggestions Yes, mga sa amin. chatters na merong mga kwento, mga tanong, mga bighati sa buhay, mag-email na kayo sa tgcpodcast.ph@gmail.com. So, Yes. ulitin. Paalam. Bye. See you next week. Bye. Okay. One more. One bird. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.